Praise God. Are you ready to hear the message of God? Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, makinig kang mabuti. May mensahe ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa pagkakataon na ito at muli po ay nakasama ko po kayo. At if you remember, nung last anniversary, ako po ay nag-speak din po sa inyo. No? At salamat sa Diyos, I believe that the Lord has done great things for us. Patuloy siyang gumagawa ng mga dakilang bagay. I'm so really glad sapagkat nakita ko po ang bilis ng pagkilos ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Ang second floor po ninyo ay halos patapos na. Salamat sa paggamit ng Diyos sa mga tao na ginamit niya para mapulfill yung vision ay nilagay ng Diyos sa ating Bishop Jimmy. Ano po? So ngayon pong araw na ito ay huling linggo ng taon 2024 at tulad po ng nasabi ng aking kapartner, alam niyo po, for almost, I'm pastoring for 38 years na po sa paglilingkod sa Panginoon. At napakarami ko na pong karanasan sa paglilingkod sa Diyos. At ang ating Bishop Jimmy, napakatagal po namin nagsama sa mga conference, seminar sa Hong Kong, Korea, sa China, sa Macau, at dito po sa Pilipinas, sa mga krusada, marami po kaming pinupuntahan. At kuminsan, magkasama po kami madalas sa pagtulog, no po, at kahit wala po akong niyayakap na malambot na unan, pag nadamtay po ako sa kanya, ay napakasarap na ng tulog ko. Lagi po kami magkasama sa pagtulog. Pag may mga seminar, kami po ang magkatabi niya, no? Kaya po, sobra po ang aming magandang relasyon sa isa't isa, kaya po kami ay partner sa paglilingkod sa Panginoon. So, ngayon po ay makibukas po tayo sa ating mga Bible sa aklat ng Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Ayan. Exodus chapter 17 verses 8 to 16. Tumayo po ang bawat isa bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Because in the Old Testament, every time na babasahin ang aklat ng kasaysayan, ang aklat ng salita ng Diyos, pinatatayo ni Zechariah ang mga tao upang sama-samang magbulay ng salita ng Panginoon. Verse 8, sabay-sabay natin basahin. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. 12. When Moses' hands grew tired, they took a stone. Take note. When Moses grew tired, they took a stone and put it under him. And he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other side, so that his hands remained steady till sunset. 13. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the memory of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, for hands were lifted up to the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. The Lord is the one who blesses His word. Maupo na po ang bawat isa. Our topic this morning is about partnership. Sabihin po natin, partnership. No? Partnership. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. So sa atin pong nabasa, nakita po natin during the time of Moses, no? Kasama niya si Aaron, si Hur, at ang kanyang successor na si Joshua, dumating ang sandali, nalaman ni Moses na aatakihin sila ng mga Amalesita. No? They were attacked in Rephidim ng mga Amalekites. Amalekites is symbolizing
trials in our lives at this point of time. Amalekites is symbolizing problems, stress, no? Testing in lives, pressure. Marami po mga Amalekites na umaatake sa atin. Mga samot-sarit, lahing mga hindi mo inaasahan, bigla na lamang dumarating sa loob ng 2024, marami na po tayong naranasan. Kaya salamat sa ating mga kapatid, sa ating pastora, na nagpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, yung pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon, it's a sign of being gratitude kay Lord, no? Na marami sa atin, di tayo nagkasakit, walang namatay na pamilya, walang na aksidente, although yung iba nagkaroon ng karamdaman, pero still, buhay pa tayo. Amen. Malakas pa tayo. Salamat sa buhay ng bishop natin. No? Nakita natin ang testimony niya at ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tama-tama ang pangalan ng church, Life in Christ. Ang buhay natin ay na kay Kristo. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Only God knows, no, kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. At siya lamang din naman talaga nakakalam kung kailan tayo lilisan sa mundong ito. At siya ang may kapangyarihan dagdagan ng buhay na ipinahiram sa atin. Wala tayong magagawa kahit bilyon ng pera ng tao. Kung gusto nang bawiin ng Diyos ang buhay na ipinahiram sa atin, wala tayong magagawa at ang bilyong pera na yun. Ano po? So tuloy po natin. Dumating na sandali, ang sabi ng binasa natin, naaatake ng Israelita ng Amalekites ang Israelita doon sa Rephidim. Kaya anong tugon ni Moses? Sabi niya sa verse 9, Moses said to Joshua, kinausap niya si Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hands. Yun ang sabi ni Joshua, ni Moses kay Joshua. So partnership, ito po ang topic natin. What is partnership? Partnership is a business structure, no, sa sekular, where two or more people agree to work together, sharing responsibilities and obtain profits. Yan po yung sa sekular. Kaya nga, maraming businessman, no, alam ko, iba sa inyo rito, may business. Di ba, pagka gusto mo magtayo ng business, kumukuha ka ng kapartner. No, gusto mo, meron kang kabahagi, meron kang ka-share, dahil hindi mo kakayaning mag-isa, even in the ministry. No, kaya nga po ang aking kaibigan matalik, Bishop Jimmy, alam nyo na pinaalala ni Lord sa akin, during pandemic, alam po natin, hindi ka makalabas, mahirap, pero alam nyo po, almost I think 3 times o 4 times na during pandemic, ako po yung nagpunta sa ating bishop. No? Medyo may sakit na siya noon, pero sa kabila ng ang mga tao takot, hindi makalabas, ako po talaga lumabas ako, pinuntahan ko po siya. No? Dahil mahal ko po ang ating bishop. Kung mahal nyo rin po siya, mahal ko rin po siya. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Mahal natin ang ating pastor. Kaya nga po, in the Bible naman, what is partnership? Partnership is a relationship between Christians who are working together, sharing working together towards a common goal. Ayan. No? So, ang partnership po ay ito'y relasyon ng dalawang Kristiyano na kumikilos o gumagawa towards a common goal. No? So, meron pong goal ang ating bishop at alam ko po sa puso ko at sa mga pastora nating nag-fasting para sa ating bishop na talagang yun naman po ang nilalagay ng Lord sa puso natin na mahaba pa ang buhay ng ating bishop. No? Amen po ba? Dahil ang buhay nating ito'y sa Kanya lamang talaga nang gagaling. At syempre bilang tao, gumagawa tayo ng mga hakbang o may mga proseso para ingatan din ang sarili, para pangalagaan natin ito. Ayaw natin itong pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin ang katawan natin, talagang mapapaaga tayo, no, ng alis sa mundong ito. Kaya nga, di ba, ang kasabihan, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. No? Bilyon nga ang pera, pero masasakit. Linggo-linggo, pumunta ka sa Makati o dyan sa may Taguig, yung ospital doon ng mga mayayaman lang ang nakakapasok, puno yung ospital. No? Ang mga na-ospital doon, mga mayayaman, mga milyonaryong tao. Pero hindi na nating ahangarin pumunta pa doon. No? Kahit wala man tayong daang milyong pera, ang mahalaga, malusog tayo at malakas. Amen.
Dahil kayamanan natin ang kalusugan. Ano po? So, partnership in the Bible is a relationship between Christians who are working together towards a common goal. Kaya nga po, kung dumating man ang panahon na yun, hindi natin alam, niready po ng Panginoon, no? Na andito po ako and I'm willing na talagang i-supervise, gabayan, no, ang life in Christ. Ako rin po ay independent po. Iisa ang aming pinanggalingang church, alam niyo po iyan, no? At dahil kami po ay mga independent, narito kami to sharing one another, to encourage one another, to strengthen one another. Dahil meron po siyang gift na wala ako at meron naman akong gift na wala siya. Kaya pag pinagsama yon, partnership, ay maganda ang resulta. Amen po ba? No? Kaya nga, alam ko po yung kanyang gift na galing sa Panginoon. He is a great teacher, no? Man of God na isang very anointed sa larangan ng pagtuturo, talagang very anointed at mga deeper revelation ang ibinibigay ng Panginoon sa kanya, no? At ako naman po, hindi man ako sobrang ganong gifted sa teaching, ay meron namang kaloob ang Diyos sa akin. Every time na ako'y napupunta kung saang anniversary o church, no? Talaga hindi ako mag-aanoint ng oil, no? At nandun ang power ng Holy Spirit kumikilos sa buhay ng mga tao para sila'y ma-empower. Kaya nga po, mamaya, at the end of this year, sa last Sunday na ito, i-apply po natin yon. Because we believe that the Holy Spirit empowered each and everyone. Amen po ba? Gusto po niyo yun? Gusto po ba ninyo yun? Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! We need anointing. We need the power of the Holy Spirit because apart from the Holy Spirit, we can do nothing. Kailangan natin siya. No, tuloy po natin. No? Ayan. So sa Greek word ng partnership is koinonia. Yan po yung Greek word ng partnership, koinonia. Which of them translated is fellowship. Yan. No? It can also mean participation or sharing. Yan. No? Nakakipag-participate ka and sineshare mo kung ano yung meron sa iyo. Yan. Sa 1 Thessalonians 2:17, according to St. Paul sa kanyang letter sa mga believers sa Thessalonians, sabi niya, "But brothers, when we were turned away from you for a short time, no, out of our intense longing, we made every effort to see you." So andun yung hangad niya na bagamat pansamantalang nawalay siya sa mga taga-Thessalonians, gusto niyang makita ito, no? Ano ng desire niya kasi nga naging kapartner niya ang believers of Thessalonians sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. Kaya nga ang life in Christ, kayo po ang kapartner ng ating Pastora Susan, ng ating bishop at ng ating mga pastor and pastora, no? Yung mga membro na ipinagkatiwala ng Diyos sa ministering ito, kayo po ay kapartner ng ating mga pastor. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, kapartner kita. Partner tayo, no? Ayan. No? Partnership po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. And Philippians 1:27, sinasabi po rito, Philippians 1:27, "Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel." Kaya nga partnership is two people being in relationship that is more than just transactional. Yan po yung partner, no? Kaya nga po, tandaan po natin, partnership provides value for others, no? Yung partner mo, nagbibigay po yan, nagpo-provide po yan ng halaga sa buhay mo. Kaya nga, mahalaga ang isa't isa sa atin, no? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi kita kailangan, kaya ko na ito. No, no? We need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Yang inuupuan nyo, subukan yung kulang ng isang paayam. No, nag-aalala ka baka kulang ng isang paa sa likod o sa harap, maupo ka ng ayos, hindi pwedeng sasandal ka. Babaksak ka tutumba ka. Bakit? Kasi kulang no? Kailangan na 4 na paa ng silya, maging ng mesa. Itong ating anong tawag diyan? No? Tripod. Pagbawas ng isa, sigurado, baksak yan. No? Sinisigurado ng ating multimedia
na tatlo yung paan niya, o kumari nga, apat pa yan, pero ang tawag yan, tripod, kaya tatlo. No? Kasi pag kulang siya ng paa, siguradong babaksak siya at hindi mo itatayo iyan dyan dahil nga kulang eh. Kailangan kumpleto siya. Sa ministry, no? Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan kayo ng ating bishop, ng ating Pastora Susan, and kami po mga pastor, kailangan din namin ng isa't isa. No? Because no man is an island. Walang taong nabubuhay na ikaw lang, ikaw lang. Kailangan natin ang isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita ngayon at kailanman. Yan, di ba awit yata yun, ano? Sino umawit nun? Kailangan kita ngayon at kailanman. Ayan, di ba awit yun, no? So, kailangan natin ang isa't isa, no? We need each other. Ayan, no? So, tuloy tayo, no? The value of partnership. Ang kahalagahan ng partnership. Number 1. Balikan natin yung bago yung verse na yun, no? Di ba ang sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 are better than one because they have a good return for their work. Number 1, the value of partnership is partnership brings you success when you do your part. Ang partnership, nagdadala ito ng tagumpay sa iyo kapag ginawa mo yung bahagi mo. No? Kapag ginampanan mo yung responsibility mo, yung tungkulin iniatang sa iyo, no? Kagaya nga sa business, secular, no? Di ba? Pag ginampanan nila sa isa't isa bilang sila'y partnership sa business, siguradong tagumpay ang dala-dala niya. Magsasucess siya. Lalago yan, uulad yung business. Bakit? Kasi lahat silang magkakapartner, ginagampanan yung kanilang tungkulin as a partner, no? Ship doon sa kanilang business. Ang sabi ng Ecclesiastes 4:9, 2 are better than one because they have a good return for their work. No? May babalik. No? May resulta. Kaya nga, as partnership sa ministry, no? Kapag ginampanan mo yung alam mong dapat mong lakaran, gampanan sa paglilingkod sa Panginoon, kita mo, nagdadala ka ng tagumpay sa buong organisasyon. Kita nyo, dahil sa inyong pag-support sa bisyo ng ating pastor, ng ating bishop, ang bilis ng panahon. No? Parang kailan lang open na open yan, no? Ako'y makarating dito at saka wala pang tiles. Natandaan ko, nagdeklara ako dito nung mag-speak ako sa inyo bago pa mag-anniversary at ngayon eto na tiles na po ito at susunod na po iyang ground ng ating congregation. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! To God be the glory. Salamat sa Panginoon. Bakit naganap yan? Dahil merong kapartner ang ating bishop. Nagbibigay ng tagumpay ang kapartner. Kaya whether you like it or not, you are a partner of this ministry. Kapartner po kayo. No? So, tignan po natin ang verse 9. Nang malaman ni Moses, naatakin sila ng Israelita, kinausap niya si Joshua. Di ba? Sabi ng verse 9, sabi ni Moses kay Joshua, Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. Pumili ka ng ilang tauhan natin. Bakit sinabi niyang ilang tauhan? No? Kasi nga hindi lahat ng mga sundalo marahil during that time, hindi mo pwedeng isama sa labanan. Baka may maisama ka diyang takot, duwag, maging dahilan para matalo tayo. Kaya ang sabi, pumili ka lamang ng ilang tauhan. At ang pipiliin mo mga tauhan natin, no? Ito yung mga tauhang isasama sa gera, mga courageous people, no? No? Buo ang loob, handang ibigay ang buhay para sa grupo, no? Handang itaya ang lahat, no? Kahit ibigay ang buhay o mamatay man siya, yun ang isasama mo. Kaya ang sabi ni Moses, pumili ka ng ilang tauhan natin, no? Dahil ayaw niyang isama sa labanan yung mga taong magiging sagabal sa tagumpay nila para maggapi ang kaaway nila. Hindi niya pwedeng isama sa labanan yung mga taong hindi nasanay. Kaya nga, di ba sa ministry, ang isinasama sa gawain, yung mga trained, yung mga taong nahubog ang puso, maganda ang karakter, no? Na magiging blessing sa kapwa Kristiyano, no? Yung mga isinasama sa gawain, ito yung mga babad sa prayer,
babad sa panalangin, babad sa salita ng Diyos, no? Na ando ng puso nila na tumutugon sa panawagan ng ating pastor, no? Kaya nga, yan ang isasama mo sa labanan, ang sabi ni Moses kay Joshua, no? Dahil aatakin sila ng kanilang kaaway. Kaya nga napakahalaga na ang lahat ng kabahagi sa ministry, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, ito yung mga taong may puso. Sabihin nyo nga po, may puso, no? May puso na magbibigay ng tagumpay sa organisasyon, no? Kaya ako po ay natutuwa, alam kong narito po kayong lahat dahil kayo ay isa sa pinili ng Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa ministry, no? Sa gawain ito ng Panginoon. Without you, kung wala po kayo, wala ito, no? No? Ito ay bunga ng inyong pagmamahal, kabutihan sa Diyos, sa ministry na ipinagkatiwala sa ating bishop, no? So kaya nga ang isasama nila sa labanan yung mga taong train, mga sinanay, no? People who train for battle, no? Kaya nga si Joshua ang isinama din ni Moses sa labanan. Siya ang kinausap ni Moses sa labanan kasi na-train si Joshua, no? Hindi pwedeng iba ang iharap sa mga sa Amalekites. Kaya sabi niya, Joshua, ikaw ang manguna at pumili ka ng mga ilang tauhan natin. Hindi lahat isasama. Because Joshua was trained, no, to fight. Sinanay siya para lumaban, not to give up, not to surrender, no? Kaya nga nakipaglaban siya. Kasama niya yung mga tauhan nila. So Joshua trained to defend his colleagues. Nasanay si Joshua para i-defend ang kanyang mga katropa, ang kanyang mga kasama. Kaya siya ang isinugo ni Moses. He was trained to be brave, to be courageous. Sinanay siya para maging matapang, hindi para maging duwag. And Joshua was trained to be obedient, no? Sinanay siya na maging masunurin. Kaya kayo po, no, sa ating mga training, discipleship ng ating bishop, ng ating pastor Rasusan, sinanay po kayo para tayo ay maging masunurin na anak ng Diyos. Amen po ba? Katulad din sa parents. Di ba, ang mga anak natin, gusto natin sila maging mabuting bata, maging masunurin sa parents, sa nakakatanda, no? Pagka sumusuway, gusto mo maging masunurin. Ayaw mong siya ay rebelde. Ganon din po sa spiritual. Tayong lahat na naririto, sinasanay tayo, hinuhubog tayo ng Panginoon through the leadership para tayo ay maging masunuring mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Kapag may instruction, may order, ang lingkod ng Diyos, like Moses, wala magawa si Joshua kundi sumunod sa order. Amen po ba? No? Andiyan po ba kayo? Amen? Pag may instruction ng ating head, opo, Bishop, andito lang po kami handang sumuporta sa anumang nais ninyong ipagawa sa amin. So nakita natin si Joshua, no? Kaya ano ang sabi ng verse 10? So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. So may order no? And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. No? So hindi lamang si Joshua ang lumalaban. Si Moses, anong ginawa niya? As partnership sila, pumunta naman siya sa ibabaw ng burol. Kasama niya si Aaron at si Hur. Ano po ang sabi ng verse 11? As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning in the battle. Pero pag bumaba na ang kamay ni Moses, nangawit na, natatalo naman si Joshua. No? So nakita natin dito yung partnership nila. No? Hindi lamang naka-standby sa bahay si Moses at nakikipaglaban si Joshua. Hindi, may ginawa si Moses. Meron pa siyang katuwang, si Aaron at si Hur. No? Meaning, habang nakataas ang kamay ni Moses, nag-i-intercede siya. Nagpe-pray siya. No? Nananalangin siya. Lord, help us. Tulungan mo si Joshua habang nakikipaglaban. Hindi namin kaya ang kaaway na ito, but because of you, Panginoon, we can overcome the enemy. At ano ang nangyari? Di ba? Nagtagumpay si Joshua. No? Sa ministry, patuloy tayong magdadala ng tagumpay sa gawain ng Panginoon pag tayo po'y gumampan sa dapat nating gawin para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. So, do your part. No, sigurado magdadala ka ng tagumpay pag ginawa mo, no? Ang iyong bahagi. Pangalawa natin,
Partnership stands side by side in times of battle. Ang partnership, tumatayo yan. No? Sa kaliwat kanan, sa anumang bahagi, sa oras ng labanan, nandun yan siya, nakatayo, nakasuporta. Di ba ang sabi ng verse 12? Basahin natin, verse 12. When Moses' hands grow tired, they took a stone. No? Di ba ang sabi ng verse 11, pag nakataas ang kamay ni Moses, nagtatagumpay si Joshua. Pag bumaba, natatalo. No? Kaya ang sabi ng 12, nang manghina na ang kamay ni Moses, dahil may kasama siya si Aaron, si Hur. Anong ginawa ni Aaron ni Hur? Nakatunga nga ba? Nakatingin ba? Hindi. Ano sabi? They took a stone and put it under him. No? And set on it. Kumuha sila ng bato, pinaupo ang kanilang leader. Anong ginawa ni Aaron ni Hur? Dahil nangawit ng hina na, anong ginawa ng dalawa ni Aaron ni Hur? Itinaas ang kaliwang kamay, no? Ang kanang kamay, yung dalawa nasa kanyang side. Anong nangyari habang nakipaglaban si Joshua? Nagtagumpay si Joshua. No? Katulad ng ginagawa po ninyo. No? Nanghina ang ating pastor. Kami po ay, hindi kami Superman, hindi kami robot. No? Tao rin katulad nyo. Na dumarating ang panahon, nanghihina din physically. No? Pero thank God, nandiyan ang mga Aaron at Hur na nagtataas ng kaliwat kanang kamay ng leader. At dahil naroroon, no, ano po, siguradong tagumpay ang makakamit. No? Kaya nga, partnership stands side by side in times of battle. Kaagapay sa oras ng laban. No? Kaya kayo po, no, as I observe at sa narinig kong patotoo, no, nagpasting pa ang pastora, ang leader. No? Nandun, ipinag-ayuno ang ating pastor, ang ating bishop, para nang lumakas pa at humaba ang buhay. At yun ang revelation ng Panginoon. Kung kailangan magsakripisyo, mag-fasting, para ang Diyos kahabagan, biyayaan ang ating bishop at bigyan talaga ng mahabang buhay. At yun nga, nangyari at patuloy na mangyayari. Amen po ba? Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Yan ang partnership. No? Hindi nakatingin, hindi nakatunganga at they don't criticize Moses. Hindi nila kaniritize, they don't blame Moses. Hindi nagsalita si Aaron at si Hur, "Oy, Moses, taas mo ang kamay mo, ba't mo ibinaba?" Natatalo tuloy si Joshua. Hindi. Anong ginawa nila? They took a stone, humanap sila ng bato. Sinuportahan ng leader, pinaupo ang leader. At ang ginawa ng dalawa, itinaas ang kaliwat kanang kamay. So ano nangyari? Nagtagumpay si Joshua. Purihin ang Panginoon. Patuloy tayong magtatagumpay. Patuloy tayong mananalo sa laban ng buhay. Ang ating pastor, ang ating leader. No? Kaya nga, true partnership never leave you in times of war. Ang tunay na partnership, hindi kayo iiwan sa panahon ng may laban. No? Andiyan pa rin po ba kayo? Hindi natin iiwanan ang ating bishop. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Tuloy ang laban sa prayer. True partnership supported each one. Ang tunay na partnership, nagsusuportahan sa isa't isa. No? Hindi nag-iwanan. True partnership never discourage you, but encourage you. No? At sasabihin niya sa iyo, kaya mo yan partner, kaya mo yan sister. No? Kahit dumaan ka sa matinding pagsubok, problema, kaya mo yan, palalakasin ka ng Panginoon. Yan ang kapartner. Hindi yung, ay nako, hindi natatagal ang buhay mo. No? Imbes na encourage. Nako, ang dami mo ng sakit, ganito, ganyan. Nako, nadulas ka, patay, baliiam, pa-ospital ka na. Puro negative, ano, pag gano'n ang kasama mo. No? Hindi mo na dapat samahan yon. Ang isang tunay na kapartner, it gives you courage. No? Binibigyan ka ng lakas ng loob. Hindi ka dinidiscourage. True partnership gives you strength. Yan, nagbibigay sa inang lakas. True partnership will bless you, not curse you. Pinagpapala ka. No? Isang text nga lang sa akin nung nakaraan na aking kapartner eh. No? Basta't may laman ang aking GCash, andyan ka agad. No? At kung wala, di magpapalagay. No? Timing eh. No? Naalala ko si Pastor Dong. Di ba? Nag-pray po kami dito noon, parang 2 years ago. Wala pa ito noon. 10th lang ata, nag-pray kami.
Kaya sabi ko, pag napunta si Pastor Dong dito, magugulat yun eh. No? Ang laki po ng church na pinapagawa no, sa Quezon City. Halos 3 nito. Second floor, doon sila magkakaroon ng worship service. Pero sa ngayon, doon sila sa baba. Gagawin nilang parking area yung baba. At doon ngayon, buhos na rin yung second floor at malapit na rin bubungan. No? So kaya partnership po kami sa coalition. No? So nagpapalakasan, nagtutulungan. Nasa US ako nung, ewan ko kung 2 years ago yun, o last year. Nag-text yun, nasa US ako. May laman ng GCash ko. Wala pang 5-10, wala pa atang 1 minute eh. Ang bilis daw, sabi. Pinadala ko agad eh. Nag-aas ng support eh. At pinadala ko rin. No? So kaya alam niyo po, ang isang magkakapartner, nagsusuportahan po iyan. Amen po ba? No? Kaya hindi tayo nagpapabayaan sa isa't isa. True partnership, always present. Whatever the situation. Katulad na nabanggit ko sa inyo. No? Pandemic, pinasyalan ko ang aking kapartner. No? Mahal ko po yung kapartner ko na yan. Kaya nga po, salamat sa Diyos sapagkat may mga tao na nagtitiwala sa iyo. Alam niyo po, mahalaga po yung binibigyan ka ng value ng isang tao. No? Ina-appreciate ka at kailangan mo namang i-acknowledge yun. Bigyan mo ng halaga. No? Yung may mga tao sa paligid mo na nagmamahal sa iyo. Kinikilala yung gift mo at naroroon na handa siyang humingi ng as sa iyo o anumang pwedeng ma-support mo sa kanya, materially, financially, or maging sa spiritual, kagaya po ng nabanggit ng ating bishop kanina. No? So mahaba pa ang buhay niya. Kung hindi natin alam, 10 years from now, no? 10 taon yun, no? Partner, kunin siya ni Lord after 10 years from now. Andyan lamang po ako. I'm willing na anytime ay magtitingin po sa inyo, no? Maggagabay sa inyo, bilang kapartner po niya sa ministry. At alam niyo po, as of now, meron na po kaming 21 churches, Luzon, Visayas, and Mindanao for 12 years. No? This January, pupunta po ako kaming mag-asawa sa Baguio. Mag-o-open po kami ron. 2 months ago, nagbukas po kami dyan sa Los Baños. Dadaan nga po ako mamaya. Doon sa barangay Tadlak. Barangay Tadlak sa Los Baños. No? So kaya nga po, iba po yung ipinapagawa ni Lord sa akin, iba naman din po sa ating bishop. May kanya-kanyang calling kami kay Lord na dapat ay lakaran. At pag nalakaran mo yan, makikita mo yung bunga kasi nandun ka sa tamang hakbang ng paglilingkod sa Diyos. At kayo po dito sa San Pablo, although nasa Laguna lang kayo, pero sa bahagi ng ating bishop, I think meron kayong almost hanggang 15 na community church no, sa buong Laguna. So yan po ang ipinapagawa ng Panginoon. So kaya nga po, partnership, stand side by side in times of battle. Nandyan lamang siya. Kaya si Aaron siguro, hindi iniwan si Moses eh. Naghanap nga sila ng bato nung nanghina ang leader eh. Sinuportahan. Kaya nandyan po kayo para patuloy na suportahan ang ating Bishop Pastora Susan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, yan po yung ating pangalawa. Pangatlo, partnership resolve the big problem and lead us to build an altar. Partnership resolve. Ang magkakapartner, ni-resolve nila. No? Inaayos nila kung mayroong malaking problema. No? At dadaling ka nito, ililid ka nito para itayo mo ang altar. No? May malaking problemang hinaharap si Moses as leader during that time. Ano ang problema? May battle. No? Pero na-resolve ito, naayos po ito. No? Sa pamamagitan ni Joshua, hindi lang ni Joshua, pati na ang kanyang kasamang si Aaron at si Hur. Makita natin yung kanilang supporting one another, helping one another. At dahil nagtagumpay sila, ano ang sabi ng verse 15? Di nagtagumpay na nga. Sa verse 12 and 13. No? Nang ando na ang tagumpay, verse 15, Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. No? Nagtayo siya ng altar. Kaya yung mga victory na nakakamit natin sa paglilingkod sa Panginoon, let us always build an altar. Ano yung altar? Itayo natin lagi ang watawat ng tagumpay.
itaas ang banner of victory. No? Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Sus, kaya napakaganda rito sa harapan natin, Jesus. No? Na wala tayong ibang itataas dito sa lahat ng nakakamit nating blessing, tagumpay, pagpapala, araw-araw, everyday. No? Si Jesus ang dapat na maitaas, hindi tayo. Amen po ba? Sa Kanya dapat ibalik ang lahat ng pasasalamat, ang papuri. Walang ibang dapat na tumanggap, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. No? Siya lamang ang dapat itaas. Kaya nga, the Lord is my banner, meaning Jehovah Nissi, means victory. No? Victory. Titilistay. No? Sa lumang tipan, ako kung napanood nyo na po yung pelikulang El Cid. May pelikulang El Cid eh. Matagal na po yan. No? Yung pelikulang El Cid, yung pinaka-leader nila, galing sila sa labanan, panaan ang laban po nun eh. Tinamaan ng pana yung pinaka-head nila. No? Ang alam ng kaaway nila, patay na. Kasi may tama ng pana, halos malapit sa puso. Bumalik sila sa kaharian nila. At dahil ang alam ng kaaway nila, patay yung pinaka-leader nila, no, sasalakayin uli sila. Eh buhay pa naman ang leader, matapang. Sabi sa kanya, sabi niya sa mga tauhan niya, ibaba niyo ako, isakay niyo ako sa kabayo. No? At buksan ang gate. Palakarin ng kabayo palabas kasi aatakin na, andyan na uli ang kalaban po nila. Kasi nga alam ng kalaban nila, patay na siya. Nung makita siya ng kalaban nila, nako, buhay pa pala, nagsiatrasan. Kasi nakita nila na yung pinaka-leader ng kaaway nila, si El Cid, ay buhay pa, napakatapang. Kaya alam nyo, nag-atrasan uli yung kalaban nila. Kaya pag ang leader, buhay at malakas, matapang, lumalaban sa buhay, ang mga demonyo sa paligid, wala magagawa kundi maglayasan at mag-atrasan. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Buhay na buhay pa ang ating bishop. Malakas na malakas. Kaya ang sabi ko sa isip ko, para hindi nagkasakit, normal. Yun nga lang, syempre, may twice a week na dialysis. Alam niyo po yan. Pero tignan natin yung kanyang physical, bumalik yung kanyang lakas, no? Yung kanyang kulay, hindi kagaya ng mga bago-bagong talaga andun yung sakit. Kaya salamat sa Diyos, everyday, no? Wag na wag niyong kalilimutan. Everyday, ideklara nyo. Paggising sa umaga, bago matulog sa gabi, Lord, I declare our Bishop Jimmy, no? You will renew his strength day by day. You will give him long life, satisfied life, no? Lord, I declare, no, totally ang deklarasyon ko sa ating bishop, darating ng sandali, makakat yung pagdadialysis sa kanya. At palapakan nga natin ng Panginoon. Amen, amen. Because God, our God, nothing is impossible to our God. No? Walang imposible sa ating Diyos. Siya ang lumikha ng katawan natin eh. Ako nga po, every morning, paggigising sa umaga, lagi akong nagdideklara, I declare all my organs are normal. My kidney, ginagano ko pa yung kamay ko eh. My liver, no? My stomach, colon, my lungs, my heart, my prostate, my pancreas. I always declare every morning. Kasi what you declare is what you get. Kung anong sinabi mo, nangyayari yan. At Numbers 14:28, sabi ni Lord doon, I will do to you the very thing I heard you say. Sabi ni Lord sa mga Israelita. The same sa atin. Nadidinig ng Diyos kung ano ang bawat sinasalita natin, nadidinig niya. And I will do to you, sabi ni Lord. Kaya lagi niyo pong idedeklara everyday. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Yes, deklara po ninyo everyday. Sa dami natin, nadidinig ng Diyos yan. At gagawa ang Diyos ng patuloy na himala, hindi siya hihinto para dagdagan pa ang buhay ng ating bishop. Pahabain pa talaga ito. Marami pang taon ang pagsasamahan po nating lahat. No? So, partnership resolve the big problem and lead us to build an altar. Itatayo natin ang altar ng Diyos, yung tagumpay. Kaya nga yun si Moses, yun, nagtayo siya ng altar. Tinaas niya ang bandera. Kaya sa bawat pagtataas natin ng pangalang Jesus, nagtataas tayo ng banner na si Jesus lamang ang pag-asa nating lahat. Nang dahil kay Jesus lamang, no, nagkaroon tayo ng ganitong church. Wala nang iba pa. Ginamit niya lamang ang lahat ng mga Kristiyano para mapulpil yung pangitain na yun. No? Siya lamang ang dapat maparangalan, ang maitaas, wala nang iba pa. Lahat tayo ay dapat maibaba. Lahat ng ginawa natin sa Panginoon, basahan lamang kay Lord yan. No? Pero may kapalit naman yun.
Yung ginawa natin sa Kanya na maganda at mabuti, sumuporta sa church, bagamat sa paningin ng Lord na parang, o sa mata ng tao, ito'y, kasi may mga tao kasi, di ba, may mga tao, naku, bigay ka ng bigay yan sa church. No? Marami silang sinasabi. Pero dahil ignorante sila, hindi nila naunawaan at nararanasan na yung ginawa natin sa Panginoon at sa ministry, may balik ang Panginoon. No? Laging may kapalit. Diba? Sabi nga natin, what you sow is what you reap. Galatians 6:7. God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. Kaya yung pagtatanim natin lagi sa church, sa gawain ni Lord, may balik lagi ang Panginoon dyan. And we cannot outgive God. Tandaan po nyo. No? Hindi natin siya mahigitan sa pagbibigay. Dahil kung ano yung binigay mo, sigurado, laging mas malaki ang balik ng Lord. Diba? Naranasan nyo na po ba yun? Amen? Nagbigay ka ng isang kutsara. Anong balik ni Lord? Isang sandok. Laging mas malaki, no? Malaki sandok sa kutsara eh. Nagbigay ka ng isang sandok, ang balik ni Lord, sampala. Naku, lumaki naman. No? Nagbigay ka ng isang pala, ang balik ni Lord, sambalde. Naku, mas doble, lalaki. Nagbigay ka ng isang balde, ang balik, isang drum. Naku, mas lalo lumaki, no? Ganyan kay Lord eh. No? Experience din po namin yan. No? Kaya nga ang Diyos hindi natin maigitan sa pagbibigay. So dito nakita natin, ang isang tunay na kapartner, nagre-resolve po yan ng malaking problema at dadaling kanyan para magtayo ng altar. No? No? Na si Jesus lamang ang mapapapurihan, ang maitataas at lagi tayo ang naibababa. Wala tayong aangkining glory. Dahil ang glory para kay Lord lamang. Amen po ba? Kaya palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. No? Kaya nga ang glory ng church na ito, ibinababa ni Lord ang glory niya para siya maitaas lamang at mapapurihan, maparangalan. No? Binebless niya ang ministry ng Life in Christ dahil siya ang may-ari nito. Katiwala lang po tayong lahat. No? Hindi natin, ako nga po, no? Sa puso ko, yung may nag-donate na ng lupa, 200 sa Leyte. Hindi pa kami nakakapunta, naka-ready na. No? Yung nabili namin 1,200 square meters sa Bulalako, Oriental Mindoro, tabing dagat. Wala. Tapos sa may Batulao, Batangas, may mga lote, wala sa, hindi ako, di ba may mga pastor o may malalaking church, laging ano nila yung lupa o titulo, no, parang nasa pag-aari nila. Ako, wala po sa isip ko, iiwanan natin lahat yan eh. No? Mamatay ka, mawala ka sa mundong ito, kunin ka ng Panginoon, yung titulo, yung lupa, wala lahat yan. Wala po sa puso ko yung, anuin ko yung lupa, sige, ipangalan sa akin, donate nyo ba yan o binayaran man namin yan? Wala, basta tuloy lang paglilingkod ka sa Panginoon. No? Kasi hindi naman natin yan, atin yan eh. Si Lord ang may-ari niyan. Ipinagkatiwala lang sa ating lahat. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, lahat ng meron ka, galing kay Lord. Pinagkatiwala lang sa'yo. No? Kaya lahat ng meron tayo, ipagamit kay Lord, sasakyan, o ito, yung lupa na ito, binigay sa Panginoon, sa ministry ng pamilya, no? ng may-ari ng lote na ito. No? Kaya nga, lahat ng ginawa natin para kay Lord, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. At laging may kapalit ang Diyos. No? May balik ang Panginoon. So, palapakan po natin muli ang Diyos. Hallelujah! Amen, amen. No? Purihin ang Panginoon. So, do not allow the devil to destroy you. No? Nasirain ka ng kaaway, kasi nga ang kaaway, magnanakaw yan, maninira yan eh. Basta merong urging ang Panginoon sa iyo, na suportahan mo ang church, ang ministry, tuloy ka lang sa gusto ni Lord na ipagawa sa iyo. Dahil pag ginawa mo yan, unknowingly, nagtatayo ka ng altar na ang Panginoong Sus napapapurihan, napapasalamatan, natutuwa ang mga tao dahil sa iyong pagsuporta sa church, nabibuild ng altar, no? Katulad ng ginawa ni Aaron, ni Hur, no? At dahil doon sa tagumpay, si Moses nagtayo ng altar, no? Ng victory. Kaya bawat isa sa atin, no, magkakatuwang, magkakabalikat. Sabihin sa katabi nyo, ika'y kabalikat at di pabigat. Sige, tingnan niyo siya, ika'y kabalikat at di pabigat. No? Kabalikat tayo ng ating ministry, ng ating bishop. Hindi tayo pabigat. Sa Bulacan, noong mga 60s, mga 1960s, pag merong bahay o kubo, ililipat sa kabilang barangay, di ba tulong-tulong binubuhat sa ilalim? Sisigaw yung leader, 1, 2, 3, hakbang.
1, 2, 3, hakbang. Yung isa, kaya pala ang bigat, may nagpapabigat doon sa dulo, nakalaylay, hindi nagpapabigat. No? Kaya yung mga pabigat sa ministry, tinatanggal ng Diyos yan. Magiging hadlang yan para hindi makasulong ang ministry. Kaya dito, walang pabigat, lahat ay katuwang ng bishop natin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Kabalikat ka, hindi ka pabigat. Katuwang, partnership, no? Kapartner ng ating pastor, na ating lingkod ng Diyos para patuloy na mangyari ang pangitain ng Diyos sa life in Christ. No? Lastly, partnership accomplish more. Ang kapartner mo, marami kayo na-accomplish. Kasi nga, pag ikaw lang mag-isa, parang kulang. Parang ambigat. Parang hindi ka makamove on ng mabilis. No? Bagamat nag-move ka. Pero dahil may kapartner, no? Kita nyo ang bilis, no? Na mga pangyayari. Parang kailan lang, sabi nga kay Pastor Susan kanina, nung huling punta ko rito, parang ito'y wrap, yung hindi ganyan na finish. No? Yung talagang alam naman ninyo yun, nung bago-bago na magaspang, sobrang gaspang. Pero ngayon, ayan, makinis-kinis na. Susunod na nga niyan, tiles, no? Diba? Praise God. Purihin ng Diyos. Bakit? Dahil partnership accomplish more. No? Maraming na-accomplish, maraming na isa sa katuparan. Do you think si Moses o si Joshua ay magtatagumpay laban sa kaaway nilang Amalesita? Kung wala si Moses, Aaron at Hur, hindi siya magtatagumpay. Dahil si Moses, habang nakikipaglaban si Joshua, anong ginagawa ni Moses? Nag-i-intercede, nagpe-pray, no? Nakataas ang kamay sa Panginoon, no? At pero may pangyayari, di ba? Nung manghina siya, bumaba ang kamay, natalo si Joshua. No? No? Natalo si Joshua. Pero hindi pa rin doon natapos. May Aaron at Hur. Tinulungan si Moses, sinuportahan. At dahil doon, patuloy na ang tagumpay na kamit nila. So na-accomplish nila na maggapi ang kaaway. Magtagumpay sila laban sa kaaway. Kaya nga, malaki ang bahagi nyo sa ministry. At kung ano ang bahagi nyo sa ministry, gampanan nyo lamang. Papasok tayo sa year 2025. Marami pang ipagagawa si Lord sa atin. No? Marami pa po siya ipagagawa sa inyo. No? Kaya nga, pagbutihin po ninyo ang inyong paglilingkod sa taong 2025. No? Magdoble tayo ng commitment, ng dedikasyon sa Kanya. Lalo nating pag-ibayuhin, no? Pagbutihin kung ano yung gustong ipagawa ni Lord sa atin. Dahil nais ni Lord na gawin pa ang mararaming bagay sa atin. No? Handa po ba kayo? Amen? No? Papasok tayo sa 2025. No? Kung ano pong instruction ni Lord, kung ano ibinaba sa atin, yes, Lord, I'm here to do what you want me to do, Lord. Ito po ang instruction sa amin ng aming leader, Lord. Gagampanan po namin ito. No? Tingnan nga po natin, Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Nabanggit na natin itong isang verse kanina. Two are better than one because they have a good return for their work. Verse 10. If one falls down, his friend can help him up. No, itataas siya ng kanyang kaibigan. But pity the man who falls and has no one to help him up. 11. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Hindi basta mapuputol, mababali pag ang tatlo ang pinagsama sa isang tali. No? No? Kaya nga po yung kapartner po natin sa paglilingkod sa Panginoon, bawat isa sa atin, partner po tayo ng ating bishop. Kami po yung magkapartner. No? At pagkakailangan po, kagaya nakaraan, alam naman po ninyo, natapos po yung aming, sabihin nating Bible School, no? Ang ating Bishop Jimmy ang tagapagturo namin, marami pong natuturon, no? Tayo po, anuman po yung ipagawa ni Lord sa atin, gawin lamang po natin, no? At maa-accomplish natin ang maraming bagay. Marami tayo makakamit na tagumpay. Marami tayo magagawa kapag nagtutulong-tulong tayo.
supporting one another, helping one another. And as I conclude, be a part of building God's kingdom through finding good partner. Maging bahagi tayo ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. At humanap tayo ng mabuting kapartner. No? Mabuting kapartner. Di ba yung mag-asawa? Kaya mo nga yan na pangasawa at pinakasalan mo bilang lalaki o babae. Kasi nalaman mong mabuti siya, mabait siya, maganda puso niya, mamahalin ka niya. No? Amen po ba, mga mag-asawa? No? Susuportahan ka niya, tutulungan ka niya. No? Kaya nga ang Bishop Jimmy, no, iba talaga yung kapartner mo eh. Although andyan ang kanyang brother, ang kanyang kuya na mawala, si Pastor Asusam, 3 months sa Dubai, no? Alam naman po ninyo, pero iba pa rin talaga yung kapartner mo talaga, na kaagapay mo, andyan sa tabi mo, na nangangalaga sa'yo, no? Na ano man na mangyari ay nandyan siya. So kaya nga, ano yung ating kahalagaan ng partnership? Number 1, partnership brings you success when you do your part. No? Ginagampanan ng mahal mo sa buhay, ng kapartner mo as husband and wife, yung part niya. So, andun ang tagumpay. Partnership stands side by side in times of battle. No? Nandyan lang siya, hindi kayo iiwanan. Yun ang talagang kapartner. No? Partnership resolve the big problem and lead us to build an altar. No? Aayusin yung malaking problema, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya. No? Yan ang tunay na kapartner. Pang-apat, partnership accomplish more. No? Maraming nagagawa, maraming maka-accomplish. No? Kaya nga 2025, greater things God has done sa life in Christ. Kaya nga sabi rito, no? The Lord has done great things for us and we are filled with joy. No? Kaya alam ko ang puso nating lahat nagagalak dahil ang Diyos may ginawa at patuloy na may gagawin sa life in Christ. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. At buksan po natin ang ating huling verse. Gusto kong basahin. Dito po sa Isaiah chapter 10, verse 27. Ano po ang sabi rito? Isaiah, sa King James meron, ayan. King James Version. In that day, King James tayo, brother. Meron, ano? Isaiah chapter 10:27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder. Aalisin po yung pamatok sa balikat. And his yoke from off thy neck, pati sa leeg. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Wawasakin, dudurugin yung pamatok, yung pabigat dahil sa anointing. No? This morning, as I anoint you with oil. Ano man po maaring may bigat sa puso nyo, sa balikat, sa damdamin, sa isip, sa pamilya, anumang trouble, anumang gumugulo sa buhay nyo, lahat ng mga yoke na yan ng kaaway, they will destroy because of the anointing. And just believe that you are anointed by God. Inanoint ka ni Lord, hinirang ka niya. Di ba ang sabi ng Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, Jesus said, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and set at liberty them that are bruised. So tayo po ay anointed ni Lord. No? So anumang ministry ang iyong hinahawakan o kinapapalooban, just do your part. No? Gawin mo yung bahagi mo. At ngayon po umaga na ito, once again, sa pagtatapos ng taong ito o huling linggo ng taong 2024, i-recommit natin ang buhay po natin sa Panginoon. Ialay natin muli. At panibagong sigla ang ibibigay ni Lord sa atin. Magpapanibagong sigla yung spirit natin, yung puso natin,
yung init ng paglilingkod natin at pagmamahal sa Diyos, bababaan tayo ng apoy ng presensya ng Diyos ngayong umaga na ito. Sige po, tumayo ang bawat isa. Tayo po ay muling lalapit sa Panginoon and let us rededicate our whole being to our God sa huling linggo na ito ng taong 2024. Umawit lamang tayo saglit ng isang awit. Let's sing this song with all I am. Your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you. I walk with you wherever you go, to tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord. Hallelujah. I worship you, Lord. Amen. I will worship you. I will worship. Amen, Lord. We worship you, Jesus. Yes, Lord. Sing it again. Sambahin natin ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Let's worship Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. He is here in our midst. He's moving in our midst. The mighty presence of God is here. Oh, yes, oh Lord. I will worship. I will worship. I will worship. Yes,
Lord. I will worship you, I Lord. will worship. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. yes, Jesus, we believe in you, Lord. In you. Yes, ikabarabakandarabayan. Jesus, I belong Oh, rasatakabababababayan. to you. You're the reason that I live, Amen, Lord. the reason that I sing. With all I am. Habang nakataas ang ating mga kamay, sige po, dalawang kamay sa ating Panginoon. Kasama ang ating mga puso. Sabihin natin ang prayer na ito as we dedicate once again our whole being to our God. Sabihin natin lahat, Lord Jesus, Lord Jesus, narito ang buhay ko. narito ang Muling inihahandog sa iyo. muling inihandog sa Isinusuko ko sa iyo sinusungo ko sa iyo. lahat ng aking kahinaan, Lahat ng aking kailangan, ang aking spirito, ng aking spirit, kaluluwa at katawan kaluluwa at katawan, bilang isang handog na buhay bilang isang handog sa iyong harapan. sa iyong harapan. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, gamitin mo po ako gamitin mo po ako higit sa dati. higit sa dati. Pagpasok ng 2025, Pagpasok ng 2020, handa akong sundin, handa akong sundin, lakaran, lakaran, gampanan gampanan, ang nais mong ipagawa sa akin. nais mong ipagawa Marami pong sa salamat, Panginoon. akin. Marami pong salamat. Pinili mo po ako Pinili mo na makapaglingkod sa iyo. makapaglingkod Maranasan ka maranasan ang iyong katapatan, ang iyong ang iyong kabutihan. ang iyong kabutihan. Handa ang puso ko Handa ang puso natanggapin tanggapin ang empowerment ang empower ng banal mong espiritu ng banal mong Espiritu upang ako'y muling sumigla, upang ako'y muling mag-apoy mag-apoy sa paglilingkod sa iyo. paglilingkod sa Marami pong salamat. marami pong Ito salamat. aking panalangin. Ang aking panalangin. Amen. Amen.